Sabi nga sa kanta, buhay ay di karera. 33 years old na si Gino, pero mula 15 anyos nagbabanat na siya ng buto. Marami siyang pangarap sa buhay. Isa na rito ang maging engineer dahil bata pa lang siya ay nakikita niya ng sarili na siya mismo ang magdidisenyo ng magagarang sasakyan na tatangkilikin hindi lamang dito sa bansa kundi maging sa buong mundo. Pero paano nga ba niya maaabot ang pangarap kung maraming bibig ang nakaasa sa kanya? Magagawa ba niyang talikuran ng amang wala ng silbi at inang isang pobreng mananahilang? Paano na rin ang 3 pang nakababatang kapatid na wala ring ibang maaasahan? Isama pa ang single mom niyang ate na mas lalong pinahirap ang buhay dahil sa pagiging baldado. At ang anak nito na tuluyan nang inabandona ng lalaking nakabuntis sa kanyang ate. Matitiis ba niyang unahin ang sarili o magtitiis na lang siya para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay? Tunghayan natin ang mga dagok sa buhay na pinagdaanan ni Gino mula nung siya ay 15 anyos at kung saan nga ba siya dadalhin ito. Sabi nga sa kanta, buhay ay di karera. 33 years old na si Gino, pero mula 15 anyos nagbabanat na siya ng buto. Marami siyang pangarap sa buhay. Isa na rito ang maging engineer dahil bata pa lang siya ay nakikita niya ng sarili na siya mismo ang magdidisenyo ng magagarang sasakyan na tatangkilikin hindi lamang dito sa bansa kundi maging sa buong mundo. Pero paano nga ba niya maaabot ang pangarap kung maraming bibig ang nakaasa sa kanya? Magagawa ba niyang talikuran ng amang wala ng silbi at inang isang pobreng mananahilang? Paano na rin ang 3 pang nakababatang kapatid na wala ring ibang maaasahan? Isama pa ang single mom niyang ate na mas lalong pinahirap ang buhay dahil sa pagiging baldado. At ang anak nito na tuluyan nang inabandona ng lalaking nakabuntis sa kanyang ate. Matitiis ba niyang unahin ang sarili o magtitiis na lang siya para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay? Tunghayan natin ang mga dagok sa buhay na pinagdaanan ni Gino mula nung siya ay 15 anyos at kung saan nga ba siya dadalhin ito. Mabait na anak si Gino, matulungin, masipag, masunurin, magalang at matayog ang pangarap sa buhay. Bukod pa sa hindi maikakailang angkin nitong kagwapuhan. Kahit sinong nakakakilala sa kanya, lalo na ang kanyang mga guro ay makapagsasabing malayo ang mararating niya sa buhay. 5 silang magkakapatid, 2 babae at 3 lalaki. Pangalawa siya sa mga anak nila Aling Felisa at Mang Jo. 1 dekada ng mekaniko si Mang Jo sa talyer ng matandang binata na si Tata Paeng. Sa kanya naman na ni Gino ang angking kasipagan. Dahil din sa kanya, kaya nangangarap ang binatilyo na maging mahusay na engineer balang araw. Tay, hindi na po siguro mabilang ang mga coaching na hawakan at nakumpo ninyo, no? Pag-uusisa niya sa ama isang umaga ng Sabado. Aba, oo naman anak. Kapag nabilang mo ang buho ko sa ulo, baka sakaling mabilang mo rin ang mga sasakyang nagdaan sa mga kamay ko ng mahigit 1 dekada. Sagot ni Mang Jo na may karugtong na malakas na halakhak sa tanong ni Gino. Walang pasok ang binata at nakagawian na niyang tumambay tuwing araw ng Sabado at Linggo sa talyer ni Tata Paeng kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Katwiran niya, mas gusto niyang matutong magbutingting ng mga sasakyan kesa sumama sa mga kaibigan at kaklase niya na mga bulakbol. Ibang-iba si Gino sa mga kabataan ngayon. Niwala sa isip niya ang bumarkada. Mas gusto niya ang mag-aral o manatili sa talyer kesa sumama sa mga kaedaran niya. Takot kasi siyang masangkot sa anumang gulo, lalo't iba na kung mag-isip ang mga kabataan ngayon. Takot din siyang mag-uwi ng problema sa bahay nila. Sa sobrang pagmamahal niya sa mga magulang at mga kapatid, walang ibang laman ng isip niya kundi magsikap at makapagtapos ng pag-aaral kahit pa madalas ay kapos sila sa buhay. Tay, kayo po ba kaya niyo rin bumuo ng sasakyan? Yung kahit simple lang? Muling pagtatanong ng binata. Kung simpleng sasakyan lang, kaya ko naman. Kahit pa galing lang sa mga segunda manong pyesa. Sa tagal ko ba naman sa trabahong to Siyempre kayang-kaya ko na anak. Buong kumpiyansang tugon ni Mang Jo sa anak. Talaga po tay? Yung sasakyan na tumatakbo talaga? Hindi po pang display lang? Oo nga, totoong kotse na tumatakbo. Sumakay ka pa. Palitan nilang mag-ama sabay tawa. Alam nyo tay, idol ko po kayo.
Pangarap ko rin makabuo ng sasakyan eh. Yung ako po mismo magdidisenyo. Kaya nga po gusto kong maging mechanical engineer. Pagbabahagi ni Gino sa ama. Sa sipag at tiyaga mo anak, walang imposible. Alam kong balang araw maaabot mo ang anumang pangarapin mo. Seryosong tugon ni Mang Joe. Pero sa loob-loob niya, imposible ito dahil alam niyang hindi sapat ang kinikita nilang mag-asawa kahit pa dalawa silang nagtatrabaho. Minsan nga ay kinakapos pa sila sa pangkain dahil sa laki ng kanilang pamilya. Simpleng may bahay lang noon si Aling Felisa. Pero napilitan itong mamasukan bilang mananahi sa patahian ng mga basahan dahil na rin sa kakapusan sa buhay. Hindi naman siya inuobliga ng asawang si Joe. Pero dahil may alam at hilig din naman niya ang pananahi at hindi rin naman ito ganun kabigat na trabaho para sa kanya, kaya nagbakasakali siyang mag-apply nang minsang nasabihan siya ng kumare na kapwa niya mananahi na may opening sa pinapasukan nito. Naisip niyang malaki ang maitutulong ng sasahurin niya rito para makadagdag sa pantustos sa 5 nilang anak, lalo pa't diabetic si Sheila na panganay na kapatid ni Gino. Ate, pangalawang sandok mo na yan ng kanin ah. Di ba bawal sa'yo yan? Paninita ni Gino sa nakatatandang kapatid habang magkakasalo silang pamilya sa hapunan. Oo nga anak, dugtong naman ni Aling Felisa. Nagugutom pa po kasi ako. Ewan ko ba? Pakiramdam ko nga po hindi ako nabubusog nay. Nahihiya pero iritableng sagot ng dalaga. Pero anak, di ba kabilin-bilinan ni Doc dapat matuto kang magkontrol lalo na sa mga kinakain mo? Tama naman siya dahil hindi sa lahat ng oras mababantayan ka namin. Mahinahong paliwanag niya kay Sheila. Sorry po, Nay. Sige po, magbabawas na ako ng kanin. Sagot naman ito sa kanya habang sina Ryan, Shena at B-Boy ay pasimpleng nagtatawanan habang umunguya ng pagkain. Sila ang 3 pang nakababatang kapatid ni Gino. Hindi mapigilang bumungisngis ng mga ito dahil halos magkandahaba ang nguso ng ate Sheila nila habang sinesermo na ng kanilang ina. Hoy kayo, tao pa kayo ng tawa dyan ha. Ikaw Ryan, hindi ka naghugas ng pinggan kaninang tanghali kaya ikaw ang maghuhugas ngayon. Ikaw naman Shena, punasan mo maigi itong mesa pagkatapos nating kumain para hindi iniipis at nilalanggam. Tumango na lamang ang dalawa sa utos ng kanilang kuya habang patuloy sa pagnguya. At ikaw naman bunso, matulog ka na maaga ha. Tsaka maghugas ka naman ng paa bago mahiga. Kawawa naman si nanay kakalaban ng kubrekama dahil sa nanlilimahid mong paa. Sabay pabirong kinurot ang bunsong si B-Boy pero dahil nakiliti, naibugan nito ang iniinom na tubig kaya nagtawanan silang buong pamilya. Ganito lang kasimple ang kanilang pamilya. Malaki mang maituturing dahil sa dami nila, hindi nila alintana ang hirap ng kanilang buhay dahil palagi naman silang masaya at puno ng pagmamahalan. Ganito kasi binuo ng kanilang mga magulang ang pangarap nilang pamilya. Ngunit sino nga ba ang hindi dinadatna ng problema? Joe! Dali! Tulungan niyo siya! Natatarantang sigaw ni Tata Paeng sa kanyang mga tauhan nang maaktuhan niyang bumagsak ang jack ng taxi na inaayos ni Joe. Hollow blocks lang ang nakatukod sa kabilang gulong nito sa likod, kaya nadurog ito sa lakas ng puwersa nang biglang bumigay ang may kalumaan na rin nilang jack sa talyer. Dahilan para mabagsakan ang kanang braso ni Joe na kasalukuyang may ikinakabit na pyesa sa bandang ilalim na shocks ng taxi. Biglang nagkagulo sa talyer at hindi magkamayaw ang mga tauhan ni Tata Paeng na iangat ang taxi para matanggal si Joe mula sa pagkakaipit. Maging ang 2 tambay sa tapat ng talyer, pati ng driver ng taxi ay tumulong na rin sa pagbubuhat. Ang kamay ko! Hindi ko maramdaman ang kamay ko! Palahaw ni Joe habang namumutla at buhat-buhat na mga kasamahan. Hindi pa man nailalapag sa upuan ng nakaabang na tricycle na magdadala dito sa ospital, ay tuluyan na rin itong nawalan ng malay. Nakalaylay na lang din ang kanang braso nito, senyales na matindi ang tinamong pinsala mula sa pagkakadagan dito. Samantala, habang naglalakad pa uwi galing sa eskwela, nakasalubong ni Gino ang isa sa mga binatang tambay na tumulong para maialis ang kanyang ama mula sa pagkakaipit sa ilalim ng taxi. Gino, ang tatay mo na aksidente! Bungad nito sa kanya.
Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Gino, kaya bigla itong napahinto sa paglalakad. Ano? Tanging nasambit niya. Dinala na siya sa ospital sa kabilang bayan. Sundan mo na lang. Wala sa sariling tumakbo agad si Gino para puntahan ng ama. Ni hindi na niya naitanong pa sa kausap ang iba pang detalye tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Pagdating sa ospital, nadatnan ni Gino na kausap ni Aling Felisa si Tata Paeng sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto na itinuro sa kanya sa information kung nasaan ang kanyang ama. Nakabaklas kasi yung magkabilang gulong sa likod ng taxi dahil maraming gawa ngayon sa talyer. Nagkaubusan ng jack. Yung kabilang gulong, hollow blocks lang ang nakatukod. Habang yung kabila naman, yun nga, yung lumang jack pa lang ipinangkalso ni Joe. Kasalukuyan akong naglilibot nun dahil may nahanap akong pyesa. Nagulat na lang ako nang biglang bumagsak yung taxi. Pagsilip ko, si Joe pala yung nasa ilalim. Humihiyaw sa sakit. Ako naman tumawag na ng tulong. Kwento ng matandang binata na may-ari ng talyer na pinagtatrabahuhan ni Mang Joe. Paano na kami nito? Hanggang kailan dito sa ospital si Joe, Tata Paeng? Umiiyak na magkasunod na tanong ni Aling Felisa. Habang si Gino ay pailing-iling lang na nakikinig sa tabi. Pasensya na, Felisa. Aksidente yan nangyari. Ang totoo niyan hindi ko na pinagagamit ang jack na yon hanggat maaari dahil may kalumaan na nga at puro kalawang. Wala namang may gusto nito. Huwag niyo na ring alalahanin ang gastusin dito sa ospital. Ako nang bahala doon. Hindi na iba yan sa akin si Joe. Sa tagal na niya namamasukan sa akin bilang mekaniko, isa siya sa pinagkakatiwalaan ko. Isa rin siya sa dahilan kaya binabalik-balikan kami ng mga customer namin. Mahusay kasi siya at magiliw. Pagpapakalma ng matanda kay Aling Felisa. Pero, kumusta po ang lagay ni tatay? Hindi na napigilang tanong ni Gino sa kanila. Humarap si Aling Felisa sa anak at hinawakan ng mga kamay nito sabay humagulgol. Kahit hindi niya pa naririnig ang sasabihin ng kanyang ina, ramdam niyang malaki ang pinsalang tinamo ng kanyang ama. Wala siyang nagawa kundi yakapin ng ina at pakalmahin. Nang ramdam niyang medyo humuhupa na ang pag-iyak nito at tanging mga impit na hikbi na lang ang kanyang naririnig mula rito, inakay niya ang ina papunta sa mga upuan sa gilid ng pasilyo. Sumenyas naman sa kanya si Tata Paeng na pupunta muna ito sa nurse station. Hawak pa rin ang kamay ni Aling Felisa, pabulong muli siyang nagtanong dito. Nay, kumusta po ngayon si tatay? Halos hindi naman makapagsalita si Aling Felisa at tila ayaw sagutin ng anak. Ha, Nay? Muling sambit ni Gino. Anak, ang tatay mo. Sabay hagulgol ulit ng ginang. Nay, kinakabahan po ako. Bakit wala po si tatay sa kwarto na itinuro sa akin ng babae dun sa reception kanina? Bakit wala pong pasyente sa kama? Ano po bang nangyari kay tatay? Nasaan po siya? Sunod-sunod na tanong ni Gino na namumutla na rin dahil sa sobrang kaba. Muling inipo ni Aling Felisa ang hangin sa paghinga upang makasagot sa kanyang anak. Nasa operating room pa ang tatay mo, Gino. Sinusubukan nilang isalba ang braso at kamay niya. Sa tindi raw kasi ng pagkakaipit nito sa ilalim ng taxi, napuruhan yung braso niya. Ano raw po mangyayari kay tatay, Nay? Sa ngayon, hindi pa raw nila alam. Lumabas yung doktor kanina sa operating room para kausapin ako. Ipinaliwanag niya sa akin ang nangyari at mga hakbang na ginagawa nila. Sa pagkatuliro ko kanina, para rin akong walang naririnig. Basta ang naintindihan ko lang, gagawin daw nila ang lahat para sagipin ang kanang braso ng tatay mo. Matapos na mga sinabi ay pinahira na lang ni Aling Felisa ang mga luha. Sabay sandal at bigla na lang nablangko ang kanyang mukha na para bang natulala. Si Gino naman ay marahang hinawakan ng ulo ng kanyang ina, sabay dampi ng madiin na halik sa gilid nito. Tila ba isa itong mensahe na gusto niyang iparating sa ina na magpakatatag ito. Matapos noon ay tumayo na si Gino at tumungo sa direksyon na pinuntahan din ni Tata Paeng papunta sa nurse station. Habang naglalakad, maraming gumugulo sa isip ng binatang si Gino. Marami pa rin siyang katanungan. Pagdating sa nurse station, tinanong niyang naka-duty kung saan ang operating room
at kung maaari ba siyang magpunta rito. Hindi naman nag-atubili ang nurse na ituro sa kanya pero sinabihan siya nitong maaari lang siyang maghintay sa labas ng operating room. Wala ring kasiguruhan kung anong oras matatapos ang operasyon at hindi rin ito maestima kung ilang oras pa ang itatagal nito. Tumango na lamang si Gino sa sinabi ng nurse pero sa halip na magpunta sa operating room, hinanap na lang niya ang kapilya ng ospital hanggang sa daling siya ng mga paa niya sa tapat ng pintuan nito. Pagpasok sa loob, pinili niyang pumwesto sa pinakaunang hanay ng upuan ng kapilya at doon siya pabagsak na lumuhod. Taimtim siyang nanalangin habang dire-diretsyong pumapatak ang mga luha. Diyos ko, unang-una po sa lahat, gusto kong magpasalamat dahil buhay si tatay. Hindi ko man po alam ang kasalukuyang kondisyon niya, pero nakikiusap po ako sa inyo. Gabayan niyo po ang mga doktor na gumagamot kay tatay ngayon. Sana po maisalba nila ang braso ni tatay. Alam niyo po na tanging ang mga kamay at braso lang ni tatay ang sandata niya para magampanan ng trabaho niya. Hirap man po kami sa buhay ngayon dahil madalas na kinakapos. Pero ni minsan hindi po ako nagreklamo. Pakiusap po, tulungan niyo po ang tatay ko. Iligtas niyo po siya sa anumang kapahamakan na dulot nitong aksidenteng nangyari sa kanya. Hindi na napigilang mapaupo ni Gino mula sa pagkakaluhod dahil na rin sa kanyang pag-iyak. Hanggang may maramdaman siyang kamay na marahang pumatong sa kanyang balikat. Pag-angat niya ng ulo at paglingon, si Tata Paeng pala. Tumango ito sa kanya na tila sumesenyas na tumahan na siya. Pinunasan niya ang luha ng manggas ng kanyang damit tapos naupo siya ng tahimik sa tabi ng matanda. Tata Paeng, matipid na salita ng binata. Gino, hindi mo na kailangan magsalita. Alam ko at nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Tulad ng narinig mo kanina, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin dito sa ospital at kung anumang tulong pa ang kakailanganin niyo para sa tatay mo. Pagagarantiya ng matanda sa kanya. Salamat po. Napakaswerte po namin dahil kayo ang naging boss ni tatay. Walang anuman. Malaki rin ang naitulong ni Diyos sa negosyo ko bilang empleyado ko. Dahil sa kanya, dumami ang customers namin at marami sa kanila nagsasabing kaya sila sa amin bumabalik dahil na rin sa husay ng tatay mo at katapatan niya sa trabaho. Pagpapalitan nila ng salita. Kahit papano'y nabawasan ang bigat ng dibdib ni Gino at napangiti siya sa sinabi ng matanda. Maya-maya pa'y lumapit si Aling Felisa sa kanila. Kanina pa pala niya hinahanap ang anak, pati na si Tata Paeng dahil tapos ng operahan si Mang Jo at katatapos lang din siyang kausapin ng doktor na nag-opera dito. Nandito lang pala kayo. Mahinang sambit ng kanyang ina. Nakausap ko na ang doktor. Pagpapatuloy nito habang sina Gino at Tata Paeng ay tahimik na nakikinig at nag-aabang sa mga susunod na sasabihin ni Aling Felisa. Magandang balita dahil ligtas na raw sa tiyak na kapahamakan si Jo, sabi ng doktor. Napangiti ang dalawang lalaki habang nakikinig, pero agad din yung napawi sa mga sunod na sinabi nito sa kanila. Ligtas na nga siya pero meron ding hindi magandang balita. Dahil daw sa matinding pagkakaipit ng kanang braso ni Jo sa ilalim ng taxi at dahil na rin sa malakas na puwersa ng pagbagsak nito, nabali ang buto niya sa braso. Mababalik naman daw ito sa ayos at maari pang tumubong muli ang buto, kaya kakailanganin ng isa pang operasyon. Pero tinapat din ako ng doktor na maibalik man ang braso niya sa dati, ay wala na ring silbi ang kanang kamay niya. Malungkot na paliwanag ng ginang. Muling nanumbalik ang pag-aalala sa mukha ni Gino habang si Tata Paeng naman ay napapalatak na lang sa narinig at umiling-iling. Labis daw na naapektuhan ng mismong ugat na konektado sa kanang kamay at dahil doon kaya namatay na rin ang mga ugat niyang nagpapagalaw sa kanyang kamay. Maiksing paliwanag nito habang humihikbi. Matapos noon ay tanging iyak at tikbi na lang ang maririnig mula sa kapilya habang ang tatlo ay nakatitig sa krus sa altar na tila nangungusap sa kung anong nangyari kay Mang Jo. Lunes ng umaga, sinadya ni Gino na hindi pumasok sa eskwelahan dahil ngayon ang araw na nakatakdang lumabas ang kanyang ama sa ospital matapos ang ikalawang operasyon nito kung saan nilagyan ng bakal ang kanang braso
upang muli itong tumuwid at tumubo ang buto. Kapit lang po kayo sa akin, Tay. Dahan-dahan lang po ang tayo, baka mahilo kayo. Sambit ni Gino habang maingat na inaalalayan ng kanyang ama para maupo sa wheelchair. Nakabenda pa ang kanang braso nito dahil sa operasyon. Ayoko maupo dyan, anak. Kaya ko naman maglakad palabas ng ospital. Pagtanggi ng matanda. Alam ko naman po, Tay, pero sige na po, gamitin na lang natin. Total, itutulak ko rin naman po yan palabas kahit hindi gamitin eh. E di sakyan nyo na rin para hindi masayang ang pagod ko. Natawa na lamang sina Mang Jo at Aling Felisa sa kanilang anak dahil sa mga sinabi nito. Sa isip nila ay may katwiran nga naman ang binata. Naging mabilis naman ang paglabas nila sa ospital at walang aberya dahil bago pa man sumapit ang araw na ito, ay naayos na lahat ni Tata Paeng ang lahat ng bayarin, pati na rin ang mga clearance mula sa lahat ng doktor na tumingin kay Mang Jo. Pag-uwi sa kanilang bahay, sa iskinita pa lang papunta sa kanilang pinto, ay dinig na ni Mang Jo ang excitement ng iba pa niyang mga anak na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Inabot din kasi ng halos 1 buwan ang pananatili niya sa ospital. Pagbungad sa pinto, naghihiyawan na ang 3 nakababatang kapatid ni Gino, ganon din ang ate Sheila niya na sinalubong ng yakap ang kanilang ama. O ate, dahan-dahan. Baka yung kaliwang braso naman ni tatay ang mapilay dahil sa higpit ng yakap mo. Pagpapaalala niya sa kanyang ate. Ay, oo nga pala. Sabay nagtawanan silang lahat. Bago pa man makauwi si Mang Jo, nag-usap-usap silang 5 magkakapatid pati na ang kanilang nanay Felisa na gagawin nilang magaan ang lahat sa pag-uwi ng kanilang padre de pamilya. Ayaw nilang makaramdam ito ng lungkot, lalo pat ganito ang nangyari sa kanya. Ilang linggo ang lumipas at patuloy na nagpapagaling ang ama ni Gino sa bahay. Hindi pa rin ito maigalaw ang kanang braso. Mahaba-haba pa ang lalakbay nito bago tuluyang maghilom mula sa operasyon. Hindi maalis ang pangamba sa isip ni Gino, lalo at nakikita niya kung paano gawing araw ng kanyang nanay Felisa ang kahit gabi, madoble lamang ang kita sa pananahi. Pero ganun pa man, hindi pa rin ito sumasapat sa kanila. Nay, mangungutang po muna ako kay Aling Belen ng 1 kilong bigas. Kulang na po kasi sa hapunan natin yung natira sa lagayan. Pabulong na sambit ni Gino sa ina dahil nag-iingat siyang marinig ng kanyang ama. Sige anak, ikaw ang bahala. Tugon ni Aling Felisa habang nakatitig kay Mang Jo na mahimbing ang tulog. Hanggat maaari hindi nila ipinapaalam dito ang anumang kakulangan sa kanilang panggastos dahil ayaw nilang mag-alala pa ito, bukod pa sa ramdam nilang napapaisip na rin itong wala na siyang silbi sa kanyang pamilya dahil hindi na siya maaring makapasok bilang mekaniko gawa ng aksidenteng tinamo niya. Bukod doon ay may napansin si Aling Felisa. Sheila, parang lumalaki ang sugat mo sa paa. Sambit nito sa panganay na anak nang mapansin niya na ang dating gamunggong sugat ay tila kasing laki na ng piso. Wala po yan, Nay. Huwag niyo na pong pansinin. Palagi po kasing nababasa kaya ganyan. Gagaling din po yan. Sagot ni Sheila sa ina na pilit itinatago ang pangamba. Alam kasi niya na kahit anong gawin nila ay hindi na maghihilom ang sugat niya dahil lumalala na rin ang kanyang diabetes. Mula kasi nang maospital ang kanilang ama ay hindi na rin siya regular na nakakainom ng gamot para dito. Hanggang sa unti-unti nga itong lumala. Makalipas ang 1 taon, isa na namang dagok ang dumating sa pamilya ni Gino. Ikinalulungkot ko, Mrs. Kesa madamay ang buong hita ng anak nyo. Sa kondisyon niya ngayon, mas mabuting putulin na lang ang kanyang buong binti. Napahagulgol na lang si Aling Felisa sa narinig. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Gino ng mga sandaling ito, kaya nasalo siya nito ng akmang mawawalan siya ng balanse dahil sa panlalambot sa hindi magandang ibinalita ng doktor. Tahan na po, Nay. Baka yun talaga ang makakabuti kay Ate Sheila. Pagpapakalma ng binata sa kanyang ina. Pero paano na ang baby ng ate mo? Nakaligtas nga siya sa panganganak kahit nag-pre-eclampsia siya. Eto naman pala ang kapalit. Puno ng pag-aalalang sambit ng kanyang ina. Huwag po kayong mag-alala. Makakaraos din po tayo, Nay. Tanging nasabi ni Gino sa kanyang ina. Matapos maputulan ng paa ang kanyang ate,
ay ilang araw pa itong nanatili sa ospital. Tanging ang mga nakababatang kapatid ni Gino ang nag-alaga sa sanggol nito na naiwan sa kanilang bahay. Mula kasi nang lumala ang kalagayan ni Sheila, ay bihira na ring umuwi ang kinakasama nito. Katwiran ng lalaki ay kailangan niyang maghanap ng pagkakakitaan para buhayin sila. Sa mismong araw ng paglabas ng ospital ng ate niya, isa na namang masamang balita ang dumating sa kanilang pamilya. Nagpasabi raw ang bayaw niyang hilaw na wala na itong balak umuwi sa kanilang bahay at wala na itong pakialam maging sa mag-ina niya. Hindi alam ni Gino kung paano babasagin ang balitang ito sa kanyang ate, lalo at sabik na itong umuwi para makita ang kanyang anak at live-in partner. Ate, ayoko sanang sirain ang kasiyahan mo, pero wala na sa bahay si kuya. Ang bayaw niyang hilaw ang tinutukoy niya. Ha? Anong ibig mo sabihin, Gino? Bakit? Napagalitan na naman ba siya ni tatay? Magkakasunod na tanong nito. Hindi ate, nagpasabi lang siya na hindi na raw siya uuwi sa inyo ni baby kahit kailan. Wala namang sinabing dahilan. Pagsisinungaling ni Gino sa kanyang ate dahil ang totoo, nagpasabi itong wala siyang balak maging tagapag-alaga ng isang lumpo. May bali-balita rin sa kanilang lugar na may bago na itong kinakasama at lumipat na ng ibang lugar dahil gusto raw ng mas tahimik na buhay. Teka Gino, sino nagsabi sa'yo? Nakausap mo ba siya? Sandali lang, bakit hindi ako ang kinausap niya? Paano na ang baby namin? Sino magiging tatay niya? Hindi to pwede. Nasaan siya? Papuntahin mo siya dito, sabihin mo akong kausapin niya. Halos nagwawala na ang kanyang ate habang dire-diretsyong nagsasalita at umiiyak. Wala na siya ate, tama na. Huwag ka mag-alala. Pagtutulungan nating buhayin at itaguyod si baby. Sabay yakap sa kanyang nakatatandang kapatid. Pagka-uwi nila sa bahay, tahimik ang lahat. Ramdam nila ang bigat ng matinding sunod-sunod na dagok sa kanilang pamilya. Kahit si Mang Joe ay madalas ding tulala. Nawala na ang dating magiliw na karakter ng kanilang ama dahil pakiramdam nito, pabigat na lang siya sa kanilang pamilya. Mas lalo pang nadagdagan ng ganitong damdamin ng kanilang padre de pamilya nang wala man lang itong magawa at maitulong ngayong baldado na rin ang kanyang panganay na anak. Sheila anak, padidehin mo na ang baby mo, kanina pa yan iyak ng iyak. Kawawa naman ang apo ko. Sambit ni Aling Felisa sa kanyang panganay. Si Sheila naman ay tila walang narinig at nakatanaw lang sa labas ng bintana. Mula nang umuwi ito galing sa ospital, ay palagi na lang itong tulala. Halos hindi na nila makausap. Pakiramdam nila, mas higit nitong dinamdam ang tuluyan ng hindi pag-uwi ng ama ng kanyang anak kaysa sa pagkakaputol ng binti nito. Nay, titigil na po ako sa pag-aaral. Biglang nabitiwan ni Aling Felisa ang hinuhugasang pinggan nang marinig ang sinabi ni Gino. Anong kalokohan ba yan pumasok sa isip mo, Gino? Mataas ang boses ng kanyang ina. Papasok na lang po ako sa talyer ni Tata Paeng para may pandagdag tayo sa gastusin dito sa bahay, Nay. Paliwanag niya sa kanyang ina. Hindi pwede anak. Ikaw na lang ang inaasahan namin ng tatay mong pinakamalapit na maaring makapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ako papayag. Nay, nagpaalam na po ako sa eskwelahan. Nakayukong sambit ni Gino sa kanyang ina. Napayakap na lang si Aling Felisa sa kanyang binata dahil alam niyang wala na siyang magagawa pa sa naging desisyon nito. Alam niyang ramdam din ng kanyang anak ang bigat ng kanilang buhay ngayon. Kahit kasi halos doblehin niya na ang katawan sa pananahi, ay hindi pa rin ito sapat, lalo na't maliit lang din naman ang kita rito. Nadagdag pa sa kanilang gastusin ang panggatas ng sanggol ni Sheila dahil halos ayaw na nitong magpadede sa sarili niyang anak. Lunes ng umaga, nakasando at nakashorts lang si Gino nang madatnan niya si Tata Paeng sa harap ng talyer. Kadarating lang na matanda para buksan ang gate nito. Gino, ano ginagawa mo rito? Wala ka bang pasok, iho? Tata Paeng, magandang umaga po. Tumigil na po ako sa pag-aaral. Ano? Eh bakit naman? Sayang naman. Ilang buwan na lang bago magtapos ang klase nyo ngayong taon. Ngayon ka pa tumigil? Pagpapalitan nila ng salita. Baka pwede po akong umextra dito sa
talyer nyo, Tang. Kailangan ko po ng mapagkakakitaan eh. Kesa po manghingi, pagtatrabahuhan ko na lang po. Ikaw talaga bata ka. Daig mo pa ang matanda kung magsalita. Halika, doon tayo sa loob mag-usap. Medyo mainit na rito sa labas eh. At inakbayan ng matanda ang binata papasok sa kanyang opisina. Pinaupo muna ni Tata Paeng si Gino habang siya naman ay nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Pagkalapag niya ng isang tasa sa harap ni Gino, naupo na rin siya at tinitigan nito na tila naghihintay ng mga gustong sabihin nito sa kanya. Tata Paeng, marami na po akong alam sa mga sasakyan. Kung natatandaan niyo po, bago pa maaksidente si tatay, madalas po akong tumambay dito sa talyer niyo tuwing Sabado at Linggo o kaya tuwing wala po akong pasok sa eskwelahan. Oo, tama ka dyan. Madalas nga kitang naabutan na nakamasid sa tatay mo habang nagkukumpuni siya ng sasakyan. Tang, tulad po ng sinabi ko kanina, baka po pwede akong umeksa dito. Bahala na po kayo sa iaabot niyo sa akin, hindi po ako magrereklamo. Basta libre lang po ang kape ko. Nakangising sambit ni Gino na parang nahihiya pa pero kalaunan ay humigop din ng kape. Ito pa lang ang laman ng tiyan niya bukod sa tubig mula alas 5 kahapon dahil itinulog na lang niya ang gutom nung hapunan nang makita niyang naghahati na lang ang kanyang mga magulang mula sa isang takal ng kanin na sinabawan lang ng kaunting toyo. Ganito na kasi kahirap ang sitwasyon nila ngayon. Hindi man nila napag-uusapan ng kanyang nanay at tatay ang hatian nila ng pagkain, pero mas pinipili na lang nilang paunahing kumain ng mas nakababata niyang mga kapatid. Ganon din ang ate niya dahil katwiran nila mas kailangan mabusog ng mga ito at mas kaya nilang tatlong magtiis. Pampihira kang bata ka. Ano bang bahala na ako sa iaabot sa'yo basta libre lang ang kape mo? Tulad ng iyong ama, babayaran kita ng sapat at tama. Patuturuan din kita kay Mang Ador. Doon sa halos kasabayan noon ng tatay mong isa ko pang mekaniko rito. Sa totoo lang ipinagbabawal sa batas ang pagkuha ng batang empleyado ha. Pero ayoko naman kung saan ka pa magpunta kung tatanggihan kita rito. Hindi naman na kayo iba sa akin at mahigit 1 dekada rin ang pinagsamahan namin ni Joe. Talaga po? Maraming salamat po, Tata Paeng. Matutuwa po si nanay pag ibinalita ko sa kanyang tinanggap niyo ako rito. Walang ano man, Gino. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay unti-unting natutunan ni Gino ang mga dapat niyang malaman sa pagkukumpuni ng sasakyan. Nung una, nagsimula lang siya sa pag-obserba sa iba pang mekaniko sa talyer at pag-abot-abot ng mga gamit at piyesang kailangan ng mga ito. Paminsan-minsan ay nauutusan din siyang kumuha ng mga bagong dating na piyesa na ino-order pa ni Tata Paeng mula sa syudad. Pero ngayon, kahit papano ay marunong na siyang mag-change oil ng sasakyan, pati na magkumpuni ng mga simpleng sira nito. Aba, talagang pinabibilib mo ko ah. Hindi ako nagkamali na tanggapin ka rito sa talyer ko. Salamat po, Tata Paeng. Pinag-uusayan ko po talaga para hindi ako mapahiya sa inyo, lalo na po si tatay. Anak yata ito ni Joe. Dahil sa sinabi ay napatawa ng malakas ang matanda sa kanya. Oh, ito ang sahod mo, sige na. Huwag mo nang tapusin ang araw at umuwi ka na sa inyo. Nakasalubong ko kanina si Felisa. Birthday pala ngayon ng tatay mo. Wow, salamat po, Tang. Dali-daling tumayo si Gino at nagpagpag ng damit. Papatakbo na sana siya matapos abutin mula sa matanda ang nakasobre niyang sweldo nang bigla ulit siyang tawagin ito. Gino, sandali. Ito pa. Idagdag mo na ang pambili ng handa ng tatay mo. Pakisabi na rin happy birthday. Kamo, saka ko na siya dadalawin ulit. Sabay abot ng ilan pang perang dinukot niya mula sa luma niyang pitaka. Abot tenga naman ang ngiti ni Gino nang kunin ito. Maraming salamat po, Tang. Hindi ko po tatanggihan to. Napakabuti niyo po talaga. Sabay saludo sa matanda at kumaripas na siya ng takbo. Masayang nairaos ng pamilya ni Gino ang kaarawan ni Mang Joe at sa unang pagkakataon, may naihanda silang isang bilao ng masarap na pansit bihon at isang dosenang puto na ang isa ay nilagyan nila ng kandila upang hipa ng kanilang ama. Lumipas pa ang mga buwan, mas lalong nahasa ang kaalaman ni Gino sa talyer at madalas na rin siyang hanapin ng mga customer. Katwiran ng mga ito, bukod sa mabilis siyang gumawa, pulido rin at walang back job.
Madalas din siyang nakakatanggap ng tip sa mga ito. Samantala sa kanilang bahay, "Nay, ito po yung pambayad ng kuryente at tubig natin. Ito naman po yung kalahati ng renta sa bahay. Itabi niyo na rin. Pupunuan ko na lang po bago magkatapusan. Tutal, hanggang at renta pa naman po ang palugid sa atin para makabayad. Ito naman po ang para sa mga gamot ni na tatay at ate Sheila." "Ryan, Shena, B-boy, hali kayo. Ito na yung baon nyo para bukas ha. Buti na lang Biyernes na. Sa Lunes na ulit ang kasunod ha. Ikaw bunso, tigilan mo na ang pagbili ng candy. Bulok na yung mga ngipin mo." Nakangiti lamang si Mang Joe habang pinakikinggan ang kanyang binata. Sabay sabing, Salamat anak. Napakaswerte namin ng nanay mo sa'yo. Ganon din ang mga kapatid mo. "Lahat po gagawin ko para sa inyong lahat, tay. Sige po, dadalhin ko muna sa talyer to mga in-order kong basahan kay nanay." Bukod kasi sa pagiging mekaniko, nagbebenta na rin ng mga basahan si Gino sa mga customer nila sa talyer, pati na rin sa mga tsuper na nakikilala niya sa ilang taon ng pagtatrabaho niya rito. Ang kinikita niya rito ay inilalaan naman niya sa panggastos ng anak ng kanyang ate Sheila dahil mula nang iwan ito ng walang kwenta nitong ama ay talagang hindi na ito nagpakita at ni isang kusing ay walang sustento para sa bata. Napakasipag mo talaga, Gino. Kaya bilib na bilib ako sa'yo eh. Bati ni Tata Paeng sa kanya. "Kailangan hotang. Alam niyo naman po ang sitwasyon namin sa bahay. Salamat nga po pala dahil pinayagan niyo na rin akong rumakit sa pagtitinda ng mga basahan dito." Wala naman problema sa akin basta hindi nakakaapekto sa trabaho mo rito. Teka, anong grade na nga pala si Ryan? Tanong ng matanda. "Grade 12 na hotang. Nakakatuwa nga po dahil nakapasa siya sa scholarship na inaplayan niya sa koleyo. Kaya baon na lang po niya at ibang gamit ang iniintindi ko." Pagmamalaki ni Gino. Naku, magkukuleyo na pala siya no. Parang kailan lang ah. Hindi ko na malayan. Ilang taong ka na rin pala dito sa akin. Ikaw naman, kailan mo itutuloy ang pag-aaral mo? "Hindi pa naman po nawawala ang pangarap ko, Tang. Pero sa ngayon, hindi ko na po muna iniisip yan. Pagtatapusin ko na muna itong mga kapatid ko, tutal. Ilang taon na lang din naman po naman eh." Sagot ni Gino na punong-puno pa rin ang pag-asa. Napangiti na lang si Tata Paeng. Sa isip-isip niya, napakabuti ng kalooban ng batang ito. Lumipas pa ang mga taon, graduate na sa kolehiyo si Ryan, ang sumunod na kapatid ni Gino. At ngayon, paparating na rin ang pagtatapos ni Shena, ang pangalawa sa bunsong kapatid ni Gino. Tila tuluyan ang nakalimutan ni Gino ang sarili. Wala siyang ibang ginawa kundi ang kumayod na daig pa ang kalabaw sa araw at gabi, matustusan lamang ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Malayo pa, pero malayo na. Sambit ni Gino sa sarili habang nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay at abot-tengang nakangiti habang pinagmamasdan ang karatulang ikinakabit sa ibabaw ng kanilang munting tindahan. Dahil sa kanyang pagsusumikap at sa tulong din ni Ryan, nakaipon sila upang makapagbukas ng maliit na tindahan sa bagong bahay na kanilang nilipatan na ngayon ay wala na sa masikip na eskinita, kundi nasa kahabaan na ng kalsada at daanan pa ng mga tao papunta sa kapilya sa kanilang lugar. "Salamat, Gino. Ni sa panaginip, hindi ko inakalang magkakaroon ako ng ganitong tindahan." Maluhaluhang sambit ni Sheila habang yakap ang nakababatang kapatid. "Para sa inyo ni Janela yan, ate. Para kahit papano may mapagkukunan kayong mag-ina ng panggastos." "Salamat talaga. Ikaw na nga ang sumasagot sa mga gamot ko pati sa pag-aaral ni Janela. Tapos binigyan mo pa kami nito." "Sus, wala yun, ate. Tsaka paborito ko yatang pamangkin tong makulit na to." Sabay kiliti sa batang babaeng nakakandong sa kanyang ate. "Paborito, ito lang naman ang pamangkin mo. Halika nga sa lola, apo kong maganda." Sabat ni Aling Felisa at sabay-sabay silang nagtawa ng mag-iina. Papasok na sana si Gino sa kanilang bahay dahil gabi na rin nang biglang may tumawag sa kanya. Gino, pare! Sigaw ni Wawi mula sa nakabukas na bintana ng kanyang kotse. "Uy, paring Wawi, kumusta?" Ikaw ang kumusta na? Bakit ganyan na itsura mo? Gabi na! Pagpansin ng dating kaklase sa kanya na sa bihis at porma ngayon, idagdag pa ang kotseng minamaneho nito, ay mukhang may sinasabi na sa buhay.
Galing kasi ko sa trabaho. Sagot niya rito. Teka, panlilimos ba ang trabaho mo? Daig mo pa ang taong grasa. Tila pang-iinsulto nito sa kanya. Mukhang napansin nitong puno ng grasa ang kanyang damit at shorts at marurumi rin ang kanyang mga kuko. Napangisi na lang siya rito at sinabing, mekaniko kasi ko sa talyer ni Tata Paeng. Kauwi ko lang galing trabaho kaya hindi pa ako nakakapagpalit ng damit. Ganun ba? Alam mo pare, sayang ka. Bakit hindi mo tinapos ang high school nun? Matalino ka pa naman. Di sana pareho na tayo nakagraduate ngayon at may maayos na trabaho. Look at me now! Pagmamayabang nito sa kanya na hindi pa nakontento at ipinarada ang kotse sa tabi at bumaba para makipagkwentuhan sa kanya. Wala naman akong pinagsisisihan pare. Napagtapos ko na si Ryan. Si Shena naman graduating na rin ngayong taon. Ayos na sa akin yun. Inakbayan ni Wawi si Gino. Hindi man siya tinatanong pero tila nagpapayo ito. Anong ayos na yun sa'yo? Paano naman ang sarili mo pare? Hindi na tayo bumabata. Kailan mo pa aabutin ang pangarap mo? Naalala ko noon pareho tayo nangangarap maging engineer. Magkaibang field nga lang. Ako civil engineer na ngayon. May sarili na akong bahay at siyang kotse ko, kabibili ko lang. Kung kani-kanina parang nayayabangan siya sa kaibigan, ngayon medyo tinamaan siya sa mga sinabi nito kaya hindi siya nakakibo. Sa talino at sipag mo noon na alam ko naman hanggang ngayon, kung tinapos mo lang ang pag-aaral mo, malamang mas malayo pang narating mo sa akin. Dugtong pa ni Wawi. Pare, nakakayaman sa'yo pero papasok na ako ha. Kanina pa rin kasi ako iniintay nila nanay. Masaya ako makita ka ulit at masaya rin ako sa narating mo. Tinapik lang ni Gino ang balikat ng kaibigan matapos niyang magpaalam at naglakad na siyang nakayuko papunta sa kanilang bahay. Diyan ba ang bahay niyo? Babalik ako para dali ng imbitasyon sa kasal ko pare. Magkikita pa tayo. Ingat ka palagi ha. Pahabol pa nito sa kanya bago sumakay ng magara nitong kotse at pinaharurot paalis. Kinabukasan, habang naglalakad papasok sa talyer, halatang malalim ang iniisip ni Gino. Dahil alam niyang maaga pa, nag-iba siya ng ruta ng lalakaran at sinadya niyang dumaan sa isang malaking car showroom sa highway. Nang nasa harapan na siya ng malalaki nitong salamin, napatigil siya. Pinagmamasdang mabuti ang magagarang sasakyan na nakadisplay. Sa pagkamangha niya sa mga ito, itinaas pa niya ang magkabilang kamay na unat ang mga braso at parehong nakalabas ang hintuturo at hinlalaki sa magkabilang kamay habang itinututok sa bawat sasakyan. At minsan pa nga ay iniikot niya mga ito na animoy sinusukat mula sa kinatatayuan ng mga yon. Ilang minuto rin siyang nagmamasid ng ganon. Hanggang sa binusinahan siya ng isang kotse dahil hindi niya namalayang halos nasa gitna na pala siya ng kalye. Bigla siyang natauhan dahil dito at walang ibang nasambit kundi, pasensya na po. Pagkatapos ay tumabi siya sa ilalim ng puno sa gilid ng establishmento. Bagya siyang sumandal dito at bumulong-bulong. Ano naman kung engineer ka na ngayon? Ano rin kung may sariling bahay at kotse ka na? Parang naiinis na sambit niya na ang tinutukoy ay ang dating kaklase na si Wawi. Nakikipag-unahan ba ako sa'yo? Tsaka ano rin kung ikakasal ka na? Iimbitahan mo pa ako para ipakita ang buhay na meron ka? May nalalaman ka pang hindi na tayo bumabata. Oo na, tumatanda na tayo. Pero mas gwapo ko sa'yo. Sabay palatak at ngisi sa kanyang nasabi. Pero matapos nun, bigla siyang naging seryoso nang mapatuon ang pansin sa bagong-bagong kulay na pulang sports car sa gitna ng showroom na pinapatungan ng isang staff ng malaking puting ribbon sa gitna ng hood na tila ba isa itong regalo. Nagningning ang kanyang mga mata. Muli niyang inalala ang mga sinabi ng kaibigan kagabi. Sabagay, tama naman lahat ng sinabi ni Wawi. Kung sabay kaming graduate, baka mas disente na rin ang suot ko ngayon. Nasa opisina ako ng malaking pagawaan ng mga sasakyang tulad nito at nagdidisenyo ng iba't ibang klase ng mamahaling sasakyan. Siguro nga, higit pa sa naabot ni Wawi ang narating ko. Pero ano naman, di naman karera ang buhay ah. Siguro naman may pagkakataon pa akong ituloy ang pag-aaral ko. Muli niyang binuhay ang pangarap na matagal niya nang ibinaon sa limot dahil sa pagtulong sa kanyang pamilya. Matapos nun ay sinimulan na ulit niyang maglakad papasok sa talyer ni Tata Paeng.
Lumipas ang ilang buwan at dumating na ang araw ng pagtatapos ni Shena, ang pangalawa sa bunsong kapatid ni Gino. Walang paglagyan ng kanyang kasiyahan dahil may bonus pang medalya ang kapatid para sa kanya. Sila ni Aling Felisa ang umakyat sa entablado para sabitan ito ng medalya bilang summa cum laude. Hindi na sumama si Mang Jo dahil nahihiya itong magpakita sa mga tao at mas gustong mag-abang na lang sa kanilang bahay. Pagkasabit ng gintong medalya sa leeg ng kapatid, binati niya ito pero nagulat siya sa ibinulong nito sa kanya. Kuya, ikaw naman. Maraming salamat. Napayakap siya sa kapatid dahil dito at hindi na nga niya napigilang maluha. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kapatid. Siya naman ngayon na mag-aaral at magtatapos. Oo nga't matanda na siya para tapusin ang high school. Pero hindi ito hadlang para abutin ang kanyang pangarap. Sa kanilang pag-uwi, nagtaksi na sila dahil tirik ang araw at napansin niyang medyo mabigat na ang pakiramdam ng ina bago pa man sila umalis ng bahay. Sa daan dahil mahaba ang biyahe, napapangiti-ngiti lang si Gino. Muli niyang binuo ang pangarap sa kanyang isip. Magpapaalam siya kay Tata Paeng pagpasok kinabukasan na hindi na siya maaring abutin ng gabi sa trabaho o mag-overtime dahil desidido na siyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Papasok siya sa night school para matapos ang natitirang taon sa high school. Salamat po Tata Paeng at naiintindihan niyo ako. Alam mong ako ang unang taga-suporta mo lalo na pagdating sa pangarap mo, Gino. Noon pa man hanga na ako sa'yo. Mabuti kang tao at palagi mong isinasantabi ang sarili mo para sa pamilya mo. Kaya wala akong dahilan para tanggihan ang hiling mo. Matapos ng kanilang pag-uusap, nagligpit na ng gamit si Gino para umalis dahil ngayon ang unang araw ng klase niya sa night school. Pagdating sa building ng kanyang bagong eskwelahan, medyo kinakabahan pa si Gino na pumasok sa loob. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa loob. Wala siyang ibang baon kundi pangarap at pagmamahal ng kanyang pamilya. Bahala na kung anong sumalubong sa kanya sa unang araw ng kanyang klase matapos ang 11 taon. Tama, ganito nga kabilis lumipas ang panahon nang hindi niya namamalayan. 26 na siya ngayon pero grade 10 pa lang siya. Pinili niyang hindi kumuha ng pagsusulit para ma-accelerate sa takot niyang bumagsak dahil marami na rin siyang nalimutan sa mga aralin nila noon. Sa isip niya, ayos na rin ito dahil mas gusto pa rin niyang pagdaanan ng normal na klase tulad ng mga kasabayan niya noon. Pagpasok sa classroom, nakayuko lang siya at tahimik na naupo sa isang bakanting upuan sa bandang likuran. Nung unay naiilang pa siya dahil alam niyang halata ng kanyang edad at siguradong mas bata ang mga kaklase niya sa kanya. Pero nang magsimulang magtawag ng pangalan ng kanilang guro para mag-check ng attendance, pagtayo niya nang marinig niya ang kanyang apelyido, doon niya nakitang hindi pala siya nag-iisa. Sa tansya niya, karamihan sa mga kaklase niya ay mas matanda sa kanya kundi man ay kaedaran lang din niya. Pero may mangilan-ngilan ding mas bata sa kanya. Dito siya napangiti at muling naisip na bawat tao talaga ay may kanya-kanyang oras para sa lahat. Hindi man siya nakasabay sa mga kaedaran niyang kamag-aral noon, ay dumating pa rin ang tamang panahon para sa kanya upang siya naman ang magtapos. Nay, graduate na po ako ng senior high school. Sabay abot sa diploma kay Aling Felisa. Ay, salamat sa Diyos anak. Sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon, mabilis nga lang lumipas ang 1 taong natitira ni Gino sa junior high school at 2 taon sa senior high school. Parang hinipan lang ng hangin ng 3 taon sa buhay niya. Sa sobrang pagkaabala sa pag-aaral na isinasabay rin niya sa pagpasok sa umaga sa talyer ni Tata Paeng, ay halos magkandakuba siya araw-araw sa pagtatrabaho at pagsusunog ng kilay. Maagang bumangon si Gino ngayong araw dahil ito naman ang unang araw niya sa kolehiyo. Kumuha siya ng kursong mechanical engineer sa State University sa kanilang bayan. Nakakuha siya ng 50% scholarship mula sa isang kumpanyang nag-i-sponsor sa mga nais magpatuloy ng pag-aaral sa night school kung saan siya nagtapos. Malayo man ang edad niya sa mga kaklase, ay hindi na siya nahihiya. Baon pa rin niya mga pangarap at determinasyon sa buhay. Excited siyang sumakay ng jeep papunta sa universidad, bit-bit ang lumang knapsack na naglalaman ng kanyang gamit. Pudpud man ang sapatos,
Alam niyang ito ang magdadala sa kanya sa iba't ibang lugar mula ngayon. Gaya noon, masipag pa rin si Gino sa lahat ng bagay lalo na sa pag-aaral. Wala siyang pinalalampas na pagkakataon. Bawat aralin, kahit wala siyang aklat ay sinisikap niyang tapusin. Paminsan-minsan ay nagpapaalam siya kay Tata Paeng para makapunta siya sa library o kaya naman ay sa computer shop matapos lang ang kanyang mga takdang aralin. Rumarakit din siya sa mga kaklase niyang tamad gumawa ng assignment. Malaki ang naitutulong ng kinikita niya mula sa mga ito, pambili niya ng mga gamit sa eskwelahan. Sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay, kaya mahusay na rin siyang dumiskarte. Ngayong nasa kolehiyo na siya, panggabi naman siyang pumapasok sa talyer ni Tata Paeng, kaya pagkatapos ng klase doon na siya dumidiretso. Sa awa sa kanya ng matanda at pagkahanga na rin, binawasan na nito ang oras niya sa trabaho. Gabi-gabi ay halos 12:00 na rin siyang nakakauwi. Mano po tay, bakit gising pa po kayo? Bunga ni Gino sa ama pagbukas niya ng pinto. Ako na nag-init ng pagkain mo kanina lang dahil alam kong pauwi ka na. Masama kasi ang pakiramdam ng nanay mo kanina eh. Sagot naman ni Mang Jo sa anak. Ganun po ba? Kumusta po siya ngayon? Maimbing naman ang pagtulog. Pero kanina parang hinang-hina siya. Ikaw, kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman po tay. 1 taon na lang po. Gagraduate na ako tay. Konting tiis na lang po. Anak, gusto ko lang sabihin sa yung ipinagmamalaki kita. Lahat ng pagsisikap mo para sa amin, balang araw ay babalik sa iyo ng Diyos ng higit pa. Mula nang naaksidente ako, ikaw nang nagtaguyod sa ating pamilya. Pero ni minsan hindi mo ipinaramdam sa akin na wala akong silbi. Maraming salamat sa iyo, anak. Maluha-luhang litanya ni Mang Jo na ngayon lamang niya ginawa sa buong buhay niya. Madalas kasi ay masayahin siya, lalo na nung mga panahon na hindi pa siya naaaksidente. Kuya Gino, pinapatawag ka daw sa Dean's office. Bungad ng kaklasing babae ni Gino na nakasanayan na siyang tawaging kuya dahil higit na mas matanda siya sa kanilang lahat sa buong klase. Ha? Bakit daw? Sagot ni Gino. Hindi ko rin alam eh. Sige, salamat ha. Sambit ni Gino na agad namang nagpunta sa opisina ng kanilang dean. Good morning po, ma'am. Bati ni Gino sa staff na nasa pinto. Ipinapatawag daw po ako ngayon dito. Oo, nasa loob si Sir Lagdameo. Hinihintay ka na nila ni Dean. Ganun po ba? Sige po, papasok na po ako. Pagpasok ni Gino sa opisina, nadatnan niyang nakaupo sa harap ng mesa si Engineer Lagdameo na isa sa mga professor ni Gino sa major subject niya. Mukhang masinsinan ang pinag-uusapan nito at ni Dean Santos dahil biglang natahimik ang dalawa pagpasok niya. Good morning po, Sir, Dean. Magalang niyang pagbati sa dalawang profesional na parehong seryoso ang mukha. Good morning, Gino. Maupo ka. Tugon ni Engineer Lagdameo na bagamat maliit na tao ay napakalaki naman ng boses. Samantalang si Dean Santos naman ay ngumiti lamang at sinenyasan siyang maupo sa harap ng kanyang propesor. Kilala si Gino sa kanilang universidad dahil nag-iisa lang siyang malayo ang agwat sa kanyang mga kaklase at kasabayan. Pinatawag niyo raw po ako, ma'am? Tanong ni Gino sa matandang Dean. Oo, dahil may gusto kaming sabihin sa iyo ni Engineer Lagdameo. Sir, mabuti pa ikaw na magsabi sa kanya. Kinakabahan si Gino at halos hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Wala siyang ideya kung anong sasabihin ng mga ito sa kanya. Gino, binabati ka namin. Bungad ng kanyang propesor sabay ngiti. Nagtataka man kung ano ang dahilan ng pagbati sa kanya. Agad na nakahinga ng maluwag si Gino sa sinabi nito. Pero tahimik lang siyang naghihintay ng susunod pa nitong sasabihin. Ikaw ang napiling gawaran ng Thesis of the Year. Dahil sa pambihirang ideya mo sa thesis mo, pati na rin ang lahat ng nilalaman nito na talaga namang kahit sinong makakita at makabasa ay masasabing pinag-isipan at pinagpaguran mo talaga. Congrats! Sabay tumayo ito at kinamayan siya. Ganon din ang kanilang butihing Dean. Samantala, tila hindi makapaniwala si Gino sa kanyang narinig at napako na ito sa kanyang kinauupuan. Gino? Pagtawag sa kanya ng professor na tila nangangawit na sa pag-abot ng kamay dahil hindi niya ito napapansin.
Doon lang natauhan si Gino kaya napatayo siya agad at nakipagkamay sa mga ito. Talaga po, pasensya na po hindi lang ako makapaniwala. Maraming salamat po. Nanginginig na tugon ni Gino. Sa graduation nyo i-award ito sa'yo. Gusto lang naming ipabatid sa'yo ngayon. Pero bukod dun, may isa pa kaming ibabalita sa'yo. Saad ng babaeng din. Dahil sa thesis mo, ikaw rin ang napili ng isang pribadong kumpanya na parangalan at balak nila makipag-usap sa'yo para alamin kung ang mga ideya mo ba sa thesis ay maaari nilang gamitin sa bagong dinidevelop nilang produkto sa kanilang kumpanya. Nagkaroon kasi ng symposium ang ating universidad kasamang iba't ibang naglalakihang kumpanya at kasama sa mga tinalakay ang mga natatanging mag-aaral pati na rin ang mga tema ng thesis na ipinasa ng mga estudyanteng magtatapos ngayong taon. Mahabang paliwanag ng Dean. At hindi lang basta parangal mula sa kanilang naghihintay sa'yo, Gino. Gusto ka rin nilang kuning apprentice sa kanilang kumpanya pagtapos mong graduate. Congratulations again! Pagtatapos ni Engineer Lagdameo sa magandang balita nila kay Gino. Sa sobrang saya ay muling napaupo si Gino at hindi na napigilan ang maiyak. Alam niyang ito na ang umpisa ng katuparan ng kanyang pangarap. Matapos magpasalamat sa mga kaharap, ay dali-dali nang lumabas ng opisina si Gino at dumiretso sa classroom para tapusin ang mga natitira pa niyang klase. Kinahapunan, pauwi na si Gino dahil wala siyang pasok sa talyer mamayang gabi, kaya didiretso na siya sa kanilang bahay. Sa daan ay walang pagsidla ng tuwa si Gino sa magandang balitang pasalubong para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya rin alam kung bakit parang kinakabahan siya. Medyo malayo pa ang kanilang bahay pero tanaw na niya ito. Napansin niyang may ambulansya ng barangay na nakaparada sa tapat mismo ng kanilang tindahan at tila may mga nagkakagulo. Napatakbo si Gino at doon niya inabutan na isinasakay ng mga tanod ang kanyang ina dahil nawalan ito ng malay at isusugod pala sa ospital. Nawala agad sa isip ni Gino ang maganda sanang ibabalita sa pamilya at dali-dali rin siyang sumakay sa ambulansya para sumama sa ospital. Ni hindi na siya nakasilip man lang sa kanyang tatay at mga kapatid. Ano pong nangyari kay nanay? Takot na tanong ni Gino sa tanod. Ang sabi ng kapatid mong bunso, nawalan daw ng malay. Siya kasi ang tumakbo sa barangay namin kanina para manghingi ng tulong. Mabuti na lang at nandun tong ambulansya kanina, kaya nakaresponde kami agad. Ganun po ba? Sagot niya sa tanod sabay bumaling sa kanyang ina. Nay, gising nay! Pero wala siyang narinig o nakitang tugon mula kay Aling Felisa. Pagdating sa ospital, agad silang sinalubong ng mga staff at nurse para pagtulungang ibaba ang pasyente. Si Gino naman ay tulalang naiwan sa labas para sulatan ng information sheet na inabot sa kanya ng isang intern. Nagpaalam na rin agad ang mga tanod matapos maibaba si Aling Felisa dahil kailangan din nilang makabalik agad sa barangay. Habang nagsusulat, ang dami na namang tumatakbo sa isip ni Gino. Marami na naman siyang katanungan. Iniabot na niya ang papel sa intern nang matapos ito at matyagang naghintay sa upuan sa labas. Sa dami ng mga pasyente ngayon sa emergency room kaya hindi na rin siya pinayagang makapasok sa loob. Nakaidlip na si Gino sa kinauupuan nang kalabitin siya ng intern para sabihang pumasok na siya sa loob. Agad naman siyang sumunod dito. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Bungad ng babaeng doktor. Opo, doktora. Anak niya po ako. Kumusta po si nanay? Sa ngayon tulog pa rin siya. Nagising siya kanina pero epekto rin ng gamot kaya nakatulog din siya. Inoobserbahan pa namin siya, tinihintay namin ang resulta ng mga pagsusuri sa kanya. Mabuti pa magpunta ka na muna sa admitting office para mag-abang ng kwarto para sa nanay mo. Marami pang pagsusuring kailangan gawin sa kanya kaya kailangan namin siyang i-confine. Gulong-gulo ang isip ni Gino sa mga narinig mula sa doktora. Dahil wala naman siyang alam na malubhang sakit ng kanyang ina. Kaya sinunod na lang niya ang utos nito. Ilang araw nang nasa ospital si Aling Felisa at si Ryan na sumunod na kapatid ni Gino ang nagbabantay dito. Nagising naman na si Aling Felisa at naisagawa na rin ang mga pagsusuring kailangan para sa kanya. Pagkatapos ng klase ay hindi muna tumuloy si Gino sa talyer para siya naman ang pumalit sa kapatid na magbabantay sa kanilang ina. Habang nasa daan, napatanong si Gino sa sarili.
Bakit ganito? Ito na naman. Ganito rin ang pakiramdam ko nung na-ospital nun si tatay. Diyos ko, wag naman sana. Pagpasok sa kwarto ng kanyang ina ay dinatnan niya itong tulog. Nagsenyasa na lang sila ni Ryan para hindi na magising ang kanilang ina. Dinampot lang ng kapatid ang mga gamit at pinagbihis ang damit ni Aling Felisa na kailangan niyang iuwi pagkatapos ay humalik lang ito sa noo ng ina, sabay umalis na rin. Naiwan naman si Ginong tulala hanggang may kumatok ng marahan. Pagtingin niya sa pinto ay ang doktora pala ito. "Sir?" Pagtawag nito kay Gino pagkatapos ay pumasok na ito. May hawak itong mga papel na mukhang resulta ng mga pagsusuri sa kanyang ina. "Ito na po yung result, sir. Kalmahin niyo lang po sana ang kalooban niyo. May mga nakita pong polyp sa kolon ng nanay niyo. At ayon po sa resulta ng mga isinasagawa naming pagsusuri, may cancer po siya sa kolon. Stage 5 na po." Napahawak si Gino sa railings ng kama ng kanyang ina at hindi nakaimik sa sinabi ng doktora. Nilingon lang niya si Aling Felisa at tahimik na dire-diretsyong pumatak ang kanyang luha sa masamang balitang narinig. Kinagabihan, nagising si Aling Felisa na nakahawak sa kanyang kamay si Gino. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama. "Anak, anak." Panggigising nito sa kanya. Nakatulog na kasi siya sa kaiiyak kanina habang nakayuko sa gilid ng kama ng kanyang ina. "Nay, gising na po pala kayo." "Oo anak, bakit dyan ka natulog? Mangangalay ka dyan." "Ayos lang po ako, Nay. Kumusta po ang pakiramdam nyo?" "Okay lang ako anak. Pasensya na kayo. Naabala patuloy kayong magkakapatid dahil sa akin. Ano raw ba ang sakit ko? Nakausap mo na ba ang doktor? Naiinip na ako rito anak. Ilang araw na ako dito. Gusto ko nang umuwi sa bahay." "Ikaw talaga, Nay. Namimiss mo lang siguro ang makina mo kaya naiinip ka rito. Ayaw niyo yon, nakapagbakasyon kayo kahit ilang araw lang?" Pagbibiro niya sa ina. Kahit pa ang totoo ay durog na durog ang kalooban niya dahil sinabihan din siya ng doktor na bilang na ang natitirang araw ng kanyang ina. "Palabiro ka talaga. Seryoso anak. Pauwiin mo na ako. Sabihin mo sa doktor gusto ko nang umuwi. Isa pa, inaalala ko rin ang tatay mo. Hindi naman yun sanay na wala ako sa bahay at hindi niya ako nakikita." Pangungulit ng kanyang ina. "Sige po, Nay. Bukas kakausapin ko si doktora." "Pero ano nga raw ba ang sakit ko?" Tumayo si Gino at naupo sa mismong gilid ng kanyang ina. "Nay, may ibabalita po ko sa inyo. Nung araw po na isinugod kayo dito sa ospital, may maganda sana akong balita noon. Ako pong napili na parangalan na Thesis of the Year sa mga magtatapos." Sinadya niyang ibahin ang usapan dahil hindi kaya ng puso niyang sabihin sa ina na hindi na magtatagal ang buhay nito. Napangiti naman si Aling Felisa. "Bukod po doon, may pribadong kumpanya din na magbibigay sa akin ng parangal para sa thesis ko. At gusto nilang gamitin yung ideya ko sa thesis sa bagong produkto nila. Kukunin din po nila akong apprentice pagka-graduate ko." Sabik na kwento ni Gino na pansamantalang nakalimutan ang kalagayan ng kanyang ina. "Nay, may trabaho na po ako agad pagka-graduate. Hindi na po ako magagrasahan sa katawan." Sabay nagtawanan silang mag-ina. Makalipas ang 2 araw ay pinayagan na nga si Aling Felisa na makauwi sa kanilang bahay. Yun din ang rekomendasyon ng doktor. Ang igugol ang natitirang mga araw ni Aling Felisa kasama ang kanyang pamilya dahil hindi na rin ito kakayanin ng operasyon maging ang chemotherapy at wala ring kasiguruhan kung mapapagaling siya nito dahil stage 5 na nga ang colon cancer nito. Nagdesisyon silang buong pamilya na wag nang sabihin kay Aling Felisa ang kanyang tunay na kondisyon dahil ayaw nilang mas lalo itong manghina. "Nay, bukas po mamasyal tayo." Masayang sabi ni Gino 1 linggo matapos makalabas ng ospital si Aling Felisa. "Oh, wala ka bang pasok?" "Wala po, Nay. Completion na lang po namin ngayon at maaga akong nakapagpasa ng mga dapat kong ipasa. Kaya hindi ko na kailangan pumasok bukas. Nagpaalam na rin po ako kay Tata Paeng." "Ah, ganun ba?
Sagot sa kanya ng ina. Sa ganito na lamang tumatakbo ang kanilang buhay mula nang malaman ang malubhang sakit ng ilaw ng kanilang tahanan. Mas pinili nilang punuin ng masasayang alaala ang mga sandaling kasama pa nila ang kanilang ina. Lumipas pa ang mga buwan at sumapit ang araw ng pagtatapos sa kolehiyo ni Gino. Ito rin ang araw na bibigyan siya ng parangal. Mahiyain man, ay walang nagawa si Mang Joe kundi siya mismo ang sumama sa graduation ng anak at ganon din si Ryan. Ito na ang isa sa pinakahihintay nilang araw, na ang pangarap naman ni Gino na makapagtapos sa pag-aaral ang matupad. Natapos ng matiwasay ang seremonyas. Excited pa uwi sila Gino, Ryan at Mang Joe dahil may nag-aabang na munting salo-salo sa kanilang tahanan para sa kanyang tagumpay. Nang malapit na sila sa kanilang bahay, ay sinalubong sila ni Shena na umiiyak. Kuya, Tay, wala na si Nanay! Lahat sila ay agad na patakbo dahil sa narinig. Pagpasok sa kwarto ng kanilang ina, ay nadatnan nila si Sheila na umiiyak sa tabi ng nakahigang si Aling Felisa. Nay, gising, Nay! Palahaw ni Sheila. Felisa! Tanging nasabi ni Mang Joe at saka hinagka ng asawa sa noo. Si Raya naman ay niyakap na lang ang bunsong kapatid na si Biboy at ang pamangkin na si Janela habang umiiyak na nakamasid sa ina. Nay, sandali lang po. Dala ko na po ang diploma ko. Ito na yun, tignan mo. Nay, graduate na po ako. Nay, napakabilis naman nito. Alam ko darating ang araw na to pero hindi ganito kabilis, Nay. Sana inintay niyo po muna ako, Nay. Nanay ko. Nag-iiyak na sabi ni Gino. Sa huling gabi ng lamay ni Aling Felisa, nagkaroon ng eulogy. Nauna nang nagsalita ang apat na magkakapatid bukod kay Gino. Sinadya nilang si Gino na ang huling magsalita pagkatapos ni Mang Joe dahil alam nila ang hirap at sakripisyo nito para sa kanyang pamilya lalo na para sa kanyang ina. Salamat sa lahat, Felisa. Mahal na mahal kita. Matipid na sambit ni Mang Joe sa sandaling minuto na tumayo siya sa harapan ng kanyang may bahay. Gino, ikaw na. Bulong ni Sheila sa kapatid na kanina patulala at patuloy lang sa pagpatak ang mga luha. Inalalayan pa ni Mang Joe ang kanyang anak papunta sa harapan ng kabaong ng ina dahil halos hindi na ito makahakbang. Pagtayo sa harapan, ipinatong lang ni Gino ang isang kamay sa kabaong habang pinagmamasda ng ina. Tumigil din ito ng ilang minuto bago siya nakahanap ng lakas ng loob na magsalita. Nay, paano ko po ba sasabihin lahat ng gusto kong sabihin sa inyo? Hindi ko alam kung may silbi pa ito dahil hindi niyo na rin naman po ako maririnig eh. Pero Nay, gusto ko lang iparating sa inyo, mahal na mahal ko po kayo. Lahat ng ginawa kong pagsusumika para sa pamilya natin, dahil po yun sa inyo. Nung maaksidente po noon si tatay at mawala ng kakayahan na makapagtrabaho, nakita ko kung paano nyo ginagawang araw ang gabi. Matagal ko na pong pangarap makapagtapos, pero isinantabi ko yon dahil gusto kitang tulungan na itaguyod ang pamilya natin. Hindi ko po kaya na makita kang subsub sa trabaho at nagkakandakuba may pakain ka lang sa amin. Isinantabi ko ang pangarap ko dahil naniniwala akong balang araw, maaabot ko rin yun. Kahit may edad na po ako nung makagraduate, hindi ako nahihiya dahil hindi naman ako nagmamadali. Pero ngayong wala ka na, saka ako naisip, dapat yata nakipagkarera ako sa buhay noon pa para inabutan yung araw ng pagtatapos ko. Para sana umabot ako sa inyo o sana naabutan niyo pa po ito. Sorry, Nay, pero wag po kayong mag-alala. Sa susunod na taon may engineer ka na. Ipinapangako ko po yan. At kahit wala ka na, ipagpapatuloy ko ang pagtataguyod sa ating pamilya. Mahal na mahal kita, Nay. Hanggang sa muli.
At tuluyan na ngang napuno ng mga hikbi at iyakan ang buong kapilya na pinagbuburulan ni Aling Felisa. Nagpatuloy ang buhay para kina Gino at sa kanyang pamilya. Puspusan ang ginawa niyang pagre-review para sa board exam upang maging ganap na inhinyero habang pumapasok siya bilang apprentice sa isang malaking kumpanya ng mga sasakyan. Bago siya magtapos ay nagpaalam na siya kay Tata Paeng na uumpisahan na niyang tuparin ang kanyang pangarap at nagpasalamat siya sa pagtanggap sa kanya nito na naging susi para mapagtapos sa mga kapatid at ganon din ang kanyang sarili. Malugod naman siyang pinayagan nito at hinayaang lumipad patungo sa kanyang pangarap. Hindi nga binigo ni Gino si Aling Felisa at si Mang Jo. Hindi lang siya basta pumasa sa board exam. Kasama rin siya sa top 10 na nakapasa rito, kaya agad siyang pinagkaguluhan ng mga kumpanyang gustong kunin ang kanyang serbisyo. Nang matapos ang kontrata sa pagiging apprentice sa kanyang pinapasukan, sinunggaban niya ang magandang alok mula sa Germany ng isang kumpanya na noong nag-aaral pa lamang siya ay ini-scout na siya. Agad inayos ng kumpanya ang lahat ng kanyang papeles at sa loob lamang ng 3 buwan ay nakalipad siya papunta roon. Masakit man sa loob niyang iwan ng pamilya, pikit mata niya itong ginawa upang mas mabigyan ng mga ito ng maayos na buhay. "Welcome to Germany, sir." Sambit ng dayuhang sumalubong kay Gino sa airport. "Thank you." Tanging nasagot niya rito. Sa Germany, patuloy na bumulusok pataas ang karera ni Gino higit pa sa inaakala niya. Isa na siya sa mga nagdidisenyo ng German cars at nakatanggap na siya ng iba't ibang parangal dahil sa kanyang mga pambihirang trabaho. Nabilhan na rin niya ng bahay ang pamilya sa Pilipinas. Bukod pa ron, ay may munti na rin silang negosyo na patahian at si Shena ang namamahala dito. Ito kasi ang nagmana ng hilig at galing ng kanyang ina sa pananahi. Samantalang si Sheila ay napalago na rin ang munting tindahan na ipinundar noon para sa kanya ni Gino. Ngayon ay may mini grocery na sila. Si Ryan ay matagumpay na rin sa larangan na kanyang pinasok bilang pintor. Ilang beses na rin itong nag-exhibit at lahat ng kanyang obra ay talaga namang pinag-aagawan din ng mga sikat na personalidad. Si B-Boy ay kakagraduate lang bilang nurse at kasalukuyang nagpa-practice na rin. Habang si Mang Jo ay katuwang ni Sheila sa pagpapalaki kay Janela. Maswerte sina Aling Felisa at Mang Jo sa kanilang mga anak. Kahit pa si Gino ang halos nagtaguyod sa kanyang mga kapatid, wala naman ni isa sa mga ito ang umabuso at inasa lang ang lahat sa kanya. Nang makapagtapos ang mga ito ay gumawa rin ng kani-kanilang landas upang mabuhay at magtagumpay. Makalipas ang ilang taon, ay muling umuwi si Gino sa Pilipinas para magbakasyon. Ngayong maayos na ang buhay ng kanyang pamilya at may edad na siya, naisip ni Gino ang sinabi niya noon sa huling gabi ng burol ng kanyang ina, na sana ay nakipagkarera na lang siya sa buhay para naabutan ng kanyang ina ang kanyang tagumpay. Ngayon, mas nauunawaan na niya kung bakit nangyari ang mga nangyari. Bawat tao pala ay may kanya-kanyang oras para sa kanilang tagumpay. Hindi man kasabay ng mga kaedaran nila, hindi man mas mabilis katulad ng iba, at hindi man kasing garbo tulad ng iba, sa pagsusumikap at hindi pagbitiw sa binuong pangarap, basta samahan lang ng taus-pusong pagmamahal at dasal, walang imposible upang marating ang minimithing pangarap. Ang dating sinasabi niyang, "Malayo pa pero malayo na," ay naging, "Sa wakas naabot ko na at hindi na ako bibitiw pa." Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, ay ramdam na ni Gino ang simoy ng Pasko. Masaya siyang sinalubong ng buong pamilya sa airport. Habang naglalakad sila palabas dito, ay hindi inaasahang, "Ay, sorry." Sambit ng magandang binibini na nakabangga ni Gino kaya nabuhusan ang suot niya ng dalang soft drinks nito. Pero imbes na magalit ay napangiti lang siya at sinabing, "Hi miss, it's okay. Ako si Gino. Ikaw si..." Tila na love at first sight ang binata sa magandang dalaga kaya ganun agad ang pakilala niya rito. Namula naman ang dalaga at napangiti rin.
At doon na siya tinukso ng mga kapatid. Uy, si Kuya! Yay! Aba, ang anak ko, mag-aasawa na yata. Pabirong sabi ni Mang John na ikinamula ng husto ni Gino habang nakatitig pa rin sa babae. Si tatay naman, tanging nasabi nito, "Wakas!"